RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. Prosa sa Gabay Ukson na bawal sa inyong radyo. RPN DXKO, ang radyo banda dili sa Latayan sa Cagayan de Oro. Sigahan na may galaon sa katawan, andang serbisyo sa kanan. Ang RPN DXKO Radyo Banda, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod na programa binayran. Bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Nasayod ka ba kung unsa ang masa? Nasayod ka ba kung para asang masa? Ang masa, kasangga sa mga kabus, dulanan sa mga waytingog. Ang masa, bagong pag-asa ng masa. Makamasa ka ba? Kapihan sa masa. Ang kapihan sa masa, gihatod kaninyo sa CWS Party List. Alright, good morning, good morning, good morning! Mata na Pilipinas! Mata na Cagayan de Oro City! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Today is Monday. Thank God it's Monday, but it's a cloudy Monday morning, mga kaigalaan. Yes, and together with me, Ken, Kamasa Ken, mga kaigalaan, dili lang sa inyong paborito nga istasyon, ang RPN DXKO Teleradio Cagayan de Oro City, madunggan sa inyong paboritong radio 1368, mga kaigalanog, Channel 5 sa Parasat Cable TV. Oh yeah, o karon mga kaigalan is extended na ang atong programa from 6 a.m. to 6:45 a.m. mga kahigalaan. Oh yeah, pakpaka naman dyan, no? So, karon mga kaigalaan, ang inyong paborito nga programa, ang Kapihan sa Masa. And today is Monday, June 29. June 29. Okay, at exactly 6:02 in the morning. O mayang pagpangapid diha sa inyong mga kaigalaan sa ato mga mama, sa ato mga daddies nga bago pang kamata. O katong nagjogging-jogging diha kanina diha sa Coastal Road, no? Oh, happy listening karon diha sa inyo kay gawok man na sila gapaminaw og radio, mga kaigalaan. O mag-ingat lang kayo, ha. O pwede mag-jogging mag Christmas o kirawe daw. O karon together with me, Ma'am Agnes. Good morning. Maayong buntag, mga televiewers o listeners nato sa RPN 5DXKO. Maayad na sulungsa sa atong mga kaigsuunan din sa Bukidnon, akong mga kababayan sa Manolo Fortich. O good morning sa ating televiewers sa UK and USA. We're also watched by other countries kasamang Ken. So it's nice to see some friends or some friends listening or watching us this morning. Today we have our new kasama, Kamasang. Naatay bagong kamasang Kamasa Ken. So I think it would be best na introduce natin siya, no? So together with us this June 29 Monday morning is Kamasang Ryan. Yes, welcome Ryan. Kamasang Ryan. Maayong buntag mo. Trio na ta karon, ma'am, hadi at double. Maayong buntag kay sa tanan, maayong buntag kay sa tanan Cagayan de Oro. Tanan naminaw karon og naagtad sa kining tingog sa kahanginan. Og salamat kayo, Ma'am Agnes, Kamasang Kim, for having me here diri sa It's our atong pleasure. Kapihan sa Masa. Yeah, welcome Kamasang Ryan. Okay, Kamasang Kin, so karong adlaw isa ka episode ang ato pagaisgutan, siguro in continuation with our last Friday's episode when we talk about the persons with disabilities. Yes. So as we continue, I do not Kamasang Ryan, kay actually manggudugay nami nga
kaila na ni sa akong Oo galang ba? si Ryan kay Okay. napa ko sa youth sector, nakakuan ko, nakabisita ko sa ilang lugar dito sa Balubal, no, sa Darayuse Incorporated. Wow. So I'm very impressed and very honored for me nga nakauban na gyud ako siya diri sa RPN kay usa ka kanang dako kayo nga tabang na siya He's kay one of the artists. one of the artists niya actually Agnes mura ko kuan kanang artist ka pud ko kablo kog drawing yapon That's pero right. kuan lang kanang cartoons. But still an artist. Yeah. So kamasang Ryan? Salamat kayo kamasangkin og mo lagi nga kuan gyud kana gamay ra gyud kay kalibutan no. Wala mga karon mag-uban na gyud ka. Lagi. Okay. So having said that, so ato nang pagasugdan ng atong episode karon kamasangkin. So I think it would just be an appropriate to introduce him para mailhan sa atong mga televiewers ug atong mga listeners. Okay, no? So, mga kaigalaan, karon nga kabuntagon, naatay usa ka espesyal nga basita karon aside sa among tulo nga trio, quadruplets mi. Upat mi ka buok diri karon. So, musa sa ka kuan tao nga gatabang gyapon sa mga PWD bisan putuod og usa siya mismo ka PWD kamasang Agnes, ha? O usa pud siya ka leader sa mga PWD sector diri sa Cagayan de Oro City. So akong akong i-introduce inyo atong bisita karon si Mr. Lacar. Sir, good morning. Feliciano Lacar. Feliciano Maayong Lacar. buntag, Mr. Lacar. Maayong buntag. Salamat sa pag-anhi. So good morning greetings mo sir sa imong mga kuan karon panibaya. Mayong buntag sa tanan ti paminaw og televiewer sa RPN TV5 og DXKO. Also greetings to kapihan sa masa viewers and listeners ilabi lagi atong mga PWDs nga ako nang tauran og tiil nang release na since May up to December 2020 at 2019. Excuse me. Okay. 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 Sir Ryan? Kamasa Sir Lacar, good morning. Good morning. Mangutana ta kanang giun sa nimo pag ila sa Masa Foundation. Actually, para yun, accidental na rin niya ang pagkakuha ko sa masa kay I was introduced by Mr. Bong Biluan, one of the board of directors of Masa, nga may partner na ako ever since mga year 2000 for providing him needed orthopedic devices and body braces. Kay as Liceo di Cagayan assistant din sa physical therapist, ga-order niya sa ako og mga tanang mga braces nga kinahanglan nga i-picture sa School of Physical Therapist para makita sa mga estudyante o until na-transfer po siya sa Mindanao Sanitarium. Ako gihapon ka pamuhat dito sa iya kay na assistant din mo po na siya dito sa Mindanao Sanitarium School of Physical Therapy. So muna kuan nga na-introduce na ka-connected ko sa masa kay nangita sila og mga technician nga tungod sa ilang programa nga mutapang sila sa mga PWDs labi na tungod nga putlan ng TL. So mo po na yung mga services na ma-extend nimo sa Masa. Mao na akong kuan gyud. Mugi na akong aim sa una pa nga after sa akong amputation sa 1985 di kuan gid ako nga makabalo ko ana kay i-organize mo mo ang mga disabled diri sa Cagayan. Nya isa ko sa prime mover sa 18 mi ka buok nga nag-organize gyud aning disabled sa Cagayan. Unsa nang tuig ka sir? 1986. Kaya 85 mo ko na putlan niya, nag-organize din ni. So, 18 mi ka buok sa una. Nakapamagani nagkaroon ako mga kauban sila ni mention ako sila Martin Gadrinab, si Yes. Dr. Ampo, silang Jerry Bas. Napagani kauban sa una sa media si Ramon Ublisa, announcer ko to. Gagawan ko to siya Julio. So mo nang na-involve ko aning ang mga PWDs kay bisan kani ang mga kuan sa una sa di pa ko kababumat og artificial
kuan kaning kuan mi diri og mga kuan kaning livelihood projects para sa mga disabled. In fact, sa una gani sa kami ga surprise sa Ururama og kanang mga Christmas decor. So muna yung livelihood sa una. Una gid ako nga involvement sa mga livelihood sa PWD. Okay. Ma'am Agnes? Sige, siguro para lang sa kasayuran sa atong mga listeners sa atong televiewers, no, ang Masa Manggod, isa sa mga services nga gihatag sa Masa mao ang pagtabang sa mga persons with disabilities. And in this case, katong mga putol og tiil og kamot. Now, in conjunction to that, si Mr. Feliciano Lacar, he was a former employee sa Department of Agrarian Reform. 35 years na siya nagserbisyo. Og 1985 naputla ng iyang tiil. From then on, he started organizing one of the prominent organizations for the PWDs in Cagayan de Oro. No? Just to mention, Yes, for our information of our listeners and televiewers, prime mover siya sa kapisanan ng mga may kapansanan sa Pilipinas in Region 10. And then 1986 is also one of the founders of Disabled Incorporated, Region 10. And 1988, he's also one of the prime movers of the Handicap Anchor in Christ Incorporated or HASI. But then, in 1989, nahimo siyang delegado sa Handicap International Training, ang gipanguluhan sa isa ka French NGO. So, isa lang siya sa gipadala gika from Cagayan de Oro. And from then on, nagsugod na dayon paghimo og mga firstesses si Mr. Lacar. So, we are so proud and privileged nga nahimo siyang ka-partner sa Masa. In fact, ang iyang serbisyo gani isa lang ka voluntary service nga wala gid tay gibayad. So, ako Ken, or Kamasang Ken, o Kamasang Raya, napakaswerte sa Masa nga naatay usa ka tao nga in the person of Mr. Feliciano Lacar, no, who is very genuine and dedicated in giving us this kind of service. So, salamat kayo, Mr. Lacar, for that. Salamat kay Sir Lacar. No? So sa karon nga panahon, ato sa pasalamatan ang ato mga sponsor, Ma'am Agnes. Okay, So, so ma'am? we would like to, of course, to thank our sponsors. Without them, this program would not be possible. Like the Construction Workers Solidarity through the Office of Congressman Romeo Momo, and then we have Secure Bank. Yes. We have WPG Construction and Development Corporation, and of course the Office of Governor Mamintal Adyang of Lanao del Sur Province. So daghan kayong salamat sa inyo. Ug napaday takin sa umaabot natong ko Cafe Manolo. Yes, sa Damila, Cafe Manolo. Asa na ba ito Cafe dire Ma'am Agnes? At maghiho lahat ang Cafe Manolo, but we would like to wish them with gratefulness for extending to us their cafe. Ay, Sir. Cafe Manolo. Mailhanin mo ang kape kung asa gikan taga Manolo yun. Yes, of course, and it's a blended. Okay. So atong oras mag-iran, it's already 6:13 sa Kamuntagon. Ug mubalik ta pag humana ning mga pipila ka mga pahibalo, mga kagalan. Standby. We'll be right back. Tinanong ang mga construction worker kung taga saan sila at ano ang party list nila. Teka, taga saan ka kuya? Taga Bulacan ako. Party list CWS, solid ko. CWS, party list CWS, solid ko. CWS, party list CWS. Ikaw naman, taga saan ka? Taga Batangas ako. Party list CWS, solid ko. CWS, party list CWS, solid ko. CWS, party list CWS. Si Manong, taga Santo. Cebuano ako. Party list CWS, solid ko. CWS, party list CWS, solid ko. CWS, party list CWS. Nasayod ka ba kung unsa ang masa? Nasayod ka ba kung para asang masa? Ang masa, kasangga sa mga kabus, dulanan sa mga waytingog. Ang masa, bagong pag-asa ng masa. Makamasa ka ba? Kapihan sa masa. Ang kapihan sa masa, gihatod kaninyo sa CWS Party List. Okay, mga kailangan atong oras. Alas 6
DCC size na mga kaigalano. Yes, mga kaigalano, ako usa panimaya sa ato mga listeners karon nga naminaw sila mga radio ug sila mga nagtan-aw silang TV ba day, no? So happy viewing sa ato mga kaigalan si Ma'am Rosie Litoricha, si Ma'am Rose, si Ma'am Maylene, yes. Ug sa tanang mga volunteers kay Brad Kent, ang atong atong Chongkotski channel. Bitaw. Ug sa tanang umabot sa atong programa no, taga Camiguin may pagpaminaw sa sa Obsid family. Ug sa kuan ako mga kauban diya si Mayor Palarca nga naminaw karon ug sa atong mga kauban pud no sa tagsa-tagsa nga mga kamerkaduhan karon no diya sa Merkados Kugon nga permitted taas ang linya as observe social distancing mga kaigalaan. And then sa ato pong mga kauban nga mga PWD labaw na sa atong caller karon ako lang kuan ha karon taud-taud mga kaigalaan ato madunggan ang tingog sa Pidaw head nato diri sa Cagayan de Oro City si Ma'am Maria Liza Corpus o may pagpapaminaw sa PWD Council nga gipangunahan ni Mr. Lando Dumaulaw ang atong council president po sa mga PWD. So kay nga naman Ma'am Agnes is next month July is NDPR week, no? So yeah, so muna sa ang week sa mga PWDs, no? National Disability Week mga kaigalaan. So before that ako na lang ihatag ang microphone kay Sir Ryan. Yes, Sir Lakar, kuwapo kayo itong mga inong mga initiative nga nahimo taon-taon na gyud kay no ato pang sugod pa sa 1986 o kanang unsa kay mga challenges nga imong na-encounter sa mga especially pag installs o pag kanang pagtaod sa mga prosthesis. Una sa tanan, ang number one gina ko nga problem sa kung nako'y pangsukdan ng mga pasyente, ang scarcity sa casting materials nga labi na gid karon pag COVID nga wala gyud stock, so lisod ko og asa ko magpalit anang para pang casting. Then ang ikaduha pod kanang lugar kung kay namon ko usahay nga ang venue sa programa sa kuan kung mag-outreach sila. Dito man gid na usually sa mga gym. So ang pasyente man god kun imong emission labi na ng mga abab nini, kinahanglan maguni mo pahigdaon. Nya wala magay kuan, so diha ka na mo siya, pinalang na mo ang mga lingkuranan sa gym, diha na mo ipahigda Sa mga benches lang. mga benches na lang. Okay lang ang biloni kay palingkod naman sa bangko. Pero ang history ka na yung mga iki. Kung diha mi ka problema kay labi na og emergency o kanang dali ka kuan kayo nga kuan lutukisyon. So ako na lang yun siya nga kuan cater na lang bahala din magplasta lang ni og magkahigdalan siya gamay. Dali ka man punon. So wapon tayo bisang mga folding board lang na no? Ibutang daw. Dayon napagyud ko mahuman na magani ilang artificial. Kinahanglan gyud unta sila at tinimong pa pagpalakaw. Nana man gyud sa among bisan ako sa una sa tanguran pa ko nana gyud pakidol gyud ka. Pero tungod lagi sa ka gamay sa panahon, pagkahuman nila kuan na sila na may kamot ug sila balay. Okay. So muna mga problema na mo pag ganun. Naka-example sa prosthetics. Kaya release na ni. Pasyente nga kami si Masa from DPWH. Ako na ni i-release galing tagahapon. Kasi kay Juan, tungkol yung kay ito lang makita pa. Muli kaya ibuhaton sa Juan, nilo ni prosthesis ni, pero ang abab ni, katong ipakita ganina, sa pag-aro ni, ito yung abab ni. Kana below the knee. Yeah, below the knee. Mga pila ka oras ang imong paghimo anan, Sir Lakar? Maximum ani 1 week yun. 1 week. Okay. Makuha na ako mga 3 days. Okay. So, walay still ana, no? Puro na. Sila mo ka ng buot lang mo i-graduate ani. Okay. O galing niya ang iyang pan.
So ang ginabuhat mo sa mga kaigsuunan, no, kung kita'y profile, minsan gina-endorse po na sila sa Department of Social Welfare and Development sa Cagayan de Oro, which we are, where we are based. And then naghigahimo kami profile sa mga pasyente or mga PWDs or mga amputees. And then we call Mr. Lacar para i-measure ang kanang, if it's above the knee, below the knee, o kung sa putuset kamot. And then, muanha siya sa opisina or sa balay sa hingtungdan, iyaring ka ng pagamisyoron. Pagkahuman ni Ana, i-mold na niya og ang very heartening to know kamasang Ryan, no? Pati ang iyang asawa na involved na ni Ini. So, family activity na yung tawag. Family advocacy nga mutabang. Family advocacy nga mutabang. The fact that he is doing, Mr. Lacar is doing it in a very, very genuine manner, not just a genuine manner, pero kanang ang iya bitaw nga kinasing-kasing nga pag-alagad, libreng serbisyo, binagi sa pag-partner sa Masa Foundation. And you cannot find such kind of man, a person like that who is giving that kind of service to our PWDs. So, with that, siguro, we would... Ako sa ning pasalamatan si Nina yes, Carderi, of course, no? Kaya actually, mga kaigalaan, no, diri sa among programa, it's an honor for us. Musalute kami sa ginatawag na volunteerism ni Sir Lacar sa pagtabang sa mga PWD kay nga nung sultihan mo ang iyang ginabuhat karon magahatag o bag-ong inspiration o bago nga paglaom sa ato mga PWD sector labaw na katong dili kalakaw, no, kay gumikan kay naoperahan, naputagtil o nadisgrasya mga kaigalaan. So busa nga Ma'am Agnes, no, bisan to sa atong kuan, sa atong ginatawag nga may effort, pwede ta mahimong bridge nga sa katong naminaw karon, nagtanaw karon sa ilang mga balay. Pwede ka mo, ang atong opisina sa Masa open siya kay para at least pagtabang sa atong mga PWD o karon na nami gamay nga ihatag nga murag token of appreciation kay Sir Lacar. So Ma'am Agnes, okay, with that, siguro kamasang Ryan, ato sang with our joint effort and in our joint way of expressing our thanks to Mr. Lacar, we would like to give the certificate of appreciation to Mr. Feliciano Lacar for his untiring and dedicated voluntary service in assisting and helping the persons with disabilities. Given this 29th of June 2020 in Cagayan de Oro City, Philippines. Signed by Rolando C. Delfin, the founding president of Masa Foundation. So, ako ihatag yan, Mr. Lacar, pagkahuman sa programa, no? Kasi, without him, so, dili siguro mahimong successful ang sa mga serbisyo o programa sa Masa Foundation. Kini ang pagtabang sa mga amputees para masumpayan ang ilang mga tiil o ang ilang mga kamot. So, yes, okay. So atong oras karon mga kagalan is already 6:23 sa Kabuntagon. Welcome gyapon mo sa atong programa ang RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City. So sa atong pagbalik mga kagalan, ato nang hisgutan o atong hinabion ang atong CSW PDAW si Ma'am Lisa o ginhatod ta nga magpabilin gyapon kamo nga magtan-aw maminaw sa ato programa diri sa RPN. Standby sa ato pagbalik. We'll be right back. Mga kaigalan. Voter kung taga saan sila at ano ang party list nila. Teka, taga saan ka kuya? Tiga Bulacan ako. Party list CWS, solid po CWS. Party list CWS, solid po CWS. Party list CWS. Ikaw naman, taga saan ka? Taga Batangas ako. Party list CWS, solid po CWS. Party list CWS, solid po CWS. Party list CWS. Si Manong, taga Santo. Sermano ako. Party CWS, solid po CWS. Party CWS, solid po CWS. Party CWS. Ikaw. Nasayod ka ba kung unsa ang masa? Nasayod ka ba kung paraasang masa? Ang masa, kasangga sa mga kabus, dulanan sa mga waytingog. Ang masa, bagong pag-asa ng masa. Makamasa ka ba? Kapihan sa masa.
Ang kapihan sa masa, gihatod kaninyo sa CWS Party List. Wala may logo sa ilaw na. Tinanong ang mga construction worker kung taga saan sila at ano ang party list nila. Teka, taga saan ka kuya? Tiga Bulacan ako. Party list CWS, solid ko CWS. Party list CWS, solid ko CWS. Party list CWS. Ikaw naman, taga saan ka? Taga Batangas ako. Party list CWS, solid ko CWS. Party list CWS, solid ko CWS. Party list CWS. Sembrano ako. Party list CWS, solid ko CWS. Party list CWS, solid ko CWS. Okay mga kagilaan, welcome back sa atong programa Ang Kapihan sa Masa from Mondays, Wednesdays, and Fridays, 6 to 6:45 sa Kabuntagon. And we're back. So, Ma'am Agnes? Okay, we are so fortunate to have with us today morning via phone patch the head of the Persons with Disabilities Affairs Office in Cagayan de Oro City. She is Maria Lisa Corpus. Mayong buntag, Ma'am Lisa. Hello, good morning. May buntag sa inyo din ha. May buntag sa tanan. So you are live on air sa Kapihan sa Masa dito sa RPN 5 and the XKO. So gusto niyo mo batiyon ang atong mga listeners and viewers? Yes, ma'am. Good morning, good morning. Okay. So ma'am, just few of the questions nga among gusto ipangutana sa imo, no? And I'm sorry to bother you in the very early morning of Monday pag yun. Okay. Basic Monday, sorry for Manic Monday. Okay, sa kasayuran na, para sa kasayuran sa ating tigpaminaw sa atin sa mga televiewers, unsa man ang kaning ginatawag nga RA Republic Act 10754 nga nag-extend or nag-amend sa mga benefits and privileges sa atong persons with disabilities. Okay, Republic Act 10754 actually is an act expanding the benefits and privileges of persons with disability with the objective of providing the opportunity for persons with disability to fully participate in the mainstream of the society by granting 20% discount and the 12% VAT exemption for certain goods and services exclusive for the enjoyment of persons with disability. Basic commodities classified as essential by Department of Health and Department of Trade and Industry, such as dental services, diagnostic and lab tests, drugs and medicine, lodging establishments, restaurants, recreation centers, domestic air and sea travel, land transport travel, funeral and burial services for the death of a person with disability, educational assistance, provision of express lane, and tax incentive for those who care for persons with disability. So, double discount and all the privileges will be availed upon the presentation of a PWD ID. Wow, daghan din kayong mga benefits and privileges sa mga PWD. So, Yes, ma'am. the 20%, so 20% is a good enough discount para sa ila. Unsa man ang pamaagi, Ma'am Lisa, nga ma-avail nila ni ang discount sa imo nang i-mention din no, sa different areas. The discounts could be availed by simply presenting the PWD ID. And of course, PWD ID were issued sa CSWD. They have to register and as a person with disability to be issued an ID plus the booklet that they need to present during every time they purchase sa mga goods and service medicine. Okay, siguro sa kasayuran sa ating tipaminaw sa ating mga televiewers, in order for them to get the ID, PWD ID, pwede silang sumaguni sa inyong opisina or the office of the mayor or barangay? Ma'am? Sorry. Okay, para sa mga PWDs nato nga mga tigpaminaw sa mga televiewers, no, unsaon nila pagkuha sa mga PWD IDs, Ma'am Lisa? Okay.
form sa office. They have to fill up a form. And with the form, they have to attach the medical certificate confirming the disability, a barangay certificate of residency, and a photocopy of their birth certificate, plus 1 by 1 ID picture. Okay. Submit lang to nila sa office and we will process the ID. Okay, so I will repeat no. So the part of the requirements kung maka-avail ang atong PWD sa ID is the barangay certificate, the identifications of course, and the medical certificate that certifies that they are a PWD. And Yes. what else did I miss, Ma'am Lisa? Mora ba to? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So sa atong mga PWD nga gakinahanglan pa og ID, PWD ID para maka-avail mo sa 20% discount and among other services and goods na provided by the law or as mandated by our law, pwede ka mong muadto sa opisina sa PDAO, the Persons with Disabilities Affairs Office sa City Hall. Naara ka mo sa City Hall, Ma'am Lisa, no? Hello? Hello? Hello. Yeah, okay. Ang inyong opisina, Ma'am Lisa, nasa City Hall? Yes, ma'am. CFWD office. Okay, that's Yes, great. ma'am. Okay, siguro, ako mga kauban, nasan sila yung mga pangutana para sa imo, Ma'am Lisa, si Kamasang Kin o si Kamasang Ryan? Okay, ako una, Kamasang sige, Ryan. sige, So, sige. Ma'am Liz, good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. So, pwede ito may mangutana, ma'am, sa kining, ang ato next month is NDPR week naman, no, sa mga PWDs. Pwede ba nato, ma'am, Yes. ibawan, ma'am, kung unsa ang mga kalugan nga gayon sa PDAO para sa ato mga PWDs diri sa Cagayan de Oro City para sa NDPR week? Okay. This NDPR week will be different from the rest of it because of COVID. We will be celebrating the 42nd National Disability Prevention and Rehabilitation Week. But this year will be far more different because dili gani pwede magtako. Tinuod. Okay, so we are enjoining the PWD in the respective barangay to celebrate there are many forms in which they celebrate the NDPR. They could distribute food packs, medicine, hygiene kits, and that all depends on with the leaders' collaboration with the barangay. But definitely no big celebration just like we had previously because of the pandemic. But celebrations will be done in the respective barangays only. Okay, so daghang salamat, Sir Ryan. Barangay na lang ang selebrasyon nato sa o napo tayo mga online nga activity kay karon uso na yung mga online nga mga activities. na tayo mga presence kaya na sa social media po, Ma'am Lisa. Okay, sorry sir. May naing audience. Hindi ko masyado marinig. Okay. Naman sa tayo mga kuha na Ma'am Lisa, no? Naman sa tayo mga presence sa online, no? Especially katong mga especially karon nga ang content na nagid sa social media. So natay kuan sa SWD nato ana nga makita nila ang kini nga mga programa sa Sorry sir, social can you do something with the audio? Hindi ko madunggan ang question. Okay, I think I will just repeat kasi mas closer ata ako sa sa telepono, Ma'am Lisa. Si Ryan nangutana kung naa daw ba mga online activities karon sa social media because we are under the quarantine or social distancing. So sa pagkita Online niya activities? kamayan. Online activities with regards to the celebration? Yes, yes. Okay. We are, because majority of the persons with disability does not have a high-end phone, Android phone, we are just disseminating through na may page at Google and CFWD. We are just disseminating information through the social media
to advocate merely on host activities and encourage them on how to celebrate. Since this will be new, that we are educating the leaders and giving information on how they can celebrate the SCCR on their own barangay. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, Ma'am Lisa. I have a last question for you, Ma'am Lisa, before you go. This is just not regarding sa MASA Foundation. No? I understand na kamo mismo sa inyong opisina, pero may nag-endorso sa mga PWDs, especially the amputees sa MASA Foundation. Any particular reason nga nung grabe kayo ka-open and very overwhelming in support sa pagtino ni Ma'am, I'm sorry. I cannot hear you. Sorry. Akong question is nga nung ang inyong opisina mismo ga-endorso or ga-recommend sa mga amputees, especially nga moadto sa MASA Foundation. Mangutana ko, I think this is a very personal note to consider, no? Nga nung mas grabe mo na inyong pag-endorso sa mga PWDs like the amputees sa MASA Foundation. Okay. Because of the limited resources the government have, no, ang ato ang budget sa person with disability, of course, na may daghang kinahanglan i-allocate para sa SWD na agibin na ang tanan ng mga social work. And because of the limited resources we have, we opt to look for partners, and since MASA is known for its generosity, and Mr. Delphine has offered and laid out the MASA's program. So, especially when it comes to assisted devices and livelihood, we have partnered with MASA before sa massage therapy sa ang mga kaubang na mga guests and clients. And now, we are partnering with them also with your foundation, ma'am, when it comes to assisted device, because prosthesis are quite expensive, and para daghan maka-avail, so we are referring some of them to the MASA Foundation. Okay. That's what type of the partnership MASA Foundation have had for the persons with disability. Right. Yes. Well, thank you so much, Ma'am Lisa. That is Ma'am Lisa, head of the Persons with Disabilities Affairs Office, no, nasa City Hall. And I would like to reiterate what she just mentioned. Katong mga persons with disabilities, makakuha ka mag-ID sa ilang opisina, magdala lang og barangay clearance, medical certificate, og identification. And look for Miss Liza Corpus. Ma'am, daghan kayong salamat, ug mayong buntag. Salamat kayo sa paghataw og panahon sa kapihan sa MASA. God bless you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you to the partnership. And of course, Thank you. sorry kaayo pa ka turun sa audio. Hindi Thank kaayo. you. We will improve with that. That's noted. Thank you so much. Thank you for your Bye. attitude. Bye. So, MASA Foundation, so doing such a good partner. Yeah, you too. You. Thank you. Thank you. Okay, so atong oras mga kaigalan, it's already 6:38. We have 7 minutes to go. No, paspas kulang gapon. But I would like to note what Ma'am Lisa had just mentioned earlier, Kamasang Kina, Kamasang Ryan. She is really thankful for the partnership he now has with MASA Foundation. And she noted that the generosity the foundation has extended to them and to the PWDs is certain that she further would recommend or suggest other amputees or PWDs to the organization or to the foundation. Yes, Of course, yes. okay. Napunta yung mga kauban ng partner, sila sa Yes. Lakar, nga, who is Yes, very of active course. sa pag-volunteer.
Well, thank Ani you. ka mga project. Thank you for noting that, Kamasenkin. And without Mr. Feliciano Lacar, that wouldn't be possible. And much so to say, great to be so thankful to him sa serbisyo nga gialagad sa Masa Foundation. Yes, Okay, Kamasenkin? By the way, no, happy listening di ay sa atong station manager, si Ma'am Jean. Hi, Ma'am Rios. Jean. Hello, Ma'am. O, sa atong mga naminaw gihapon, dahil sa kamigin sa Obsid family, sabat ako nung kayo ang manok na kuno, pwede ako nung ito ihawon. ito. So, and by the way, no, hi and happy listening ko dahil sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilang birthday karon nga adlaw. Yes, happy birthday sa inyong tanan. And sa nag-celebrate po sa ilang anniversary, and by the way, kagahapon dahil, no, na nag-celebrate sa ilang anniversary si Ma'am Gintal yan. Yes, Ma'am Maritza Gintal yan, nag-celebrate sila wedding anniversary. Hi, Ma'am Gintal yan. Actually, si Ma'am Gintal yan is PWD po siyang president sa Barangay Lapasan. Siya ang among president. Good morning po sa inyo tanan. And by the way, no, ato sa pasalamatan po ng atong president, founding president, si Sir Ronaldo Delfin, sa iyang presensya karon diri kay kada-adlaw ka nimo sa Pindo, ha? Really well said. See, ang founding president, of course, si Mr. Rolando Delfin, together with the board of directors sa Masa Foundation, sila Mr. Tom Singborio, si Ma'am Gemma Duarte, and among other board members. So, salamat kayo sa ida sa kanuning ang pagsuporta sa amin sa programa natin sa kapihan sa Masa, of course, sa Masa Foundation. And with that, Kamasan Ryan? Yes. So, mag-greet po ko. Yeah, pag-greet po, iba po pag-greet. Lagi. Ang i-greet po ang pamilya nga naminaw karon sa kuan ang mga Kasinyo family po nga naa sa Kasinyo clan, naa sa Taguluan o sa Glamberia kay bagang-baga po na ang kuan diyan, ang parantihan o may buntag sa inyo diyan. Hi, Kasinyo family. Kasinyo family, hello. And then, ma'am, yes, atong ganda-ganda itong oras, any message, parting message, ma'am, para sa atong programa karon nga adlaw? Okay, mas naklaro man siguro nato sa atong mga tigpaminaw sa atong televiewers ang mga benefits and privileges sa mga PWD. So kung kamo isa sa mga PWDs na gusto maka-avail sa mga discounts as by mandated by law in RA 10754, mahimo kamo moadto sa opisina sa PIDAO, sa Persons with Disabilities Affairs Office sa City Hall. O kung gusto kamo magpatabang at lang kamo sa opisina sa Masa Foundation. And with that, katong generous enough to Yes. to sponsor, for example, isa ka tiil or isa ka kamot, we have you can send your donation to Masa Foundation. I think we have flashed our bank account. Maybe later, you may want to write us to Masa Foundation at info@masafoundation.org or masafoundation@outlook.com. So sa atong mga taga-subaybay, you can follow us in Facebook, Marian Yes. Foundation 1995, in Twitter and Instagram at Masa Foundation. And what else? Ang atong office address, ma'am. Of course, ang atong opisina is at second floor, number 3 Schaffner Building, Yucapin Capistrano Street, Cagayan de Oro City. And they can call us or SMS us at 0917-678-8939. So, that's it. 0917-678-8939. Okay, mga kagaya, itong oras is already 6:43 sa Kabutagon. O daghang kayo salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa Ang Kapihan sa Masa. Dili lamang sa inyong paborito nga istasyon ng RPN DXKO Teleradio 1368 sa inyong mga radio Channel 5 sa Parasat Cable TV. O sa tanan nga mga naminaw, no? So kita-kits tayo Wednesday, gihapon mga kaigalaan, kanila mga inyong ubos nga alagad si Kin Libago, aka the Golden Guy, always saying, don't forget to pray, and I will be your angel. Ingat, God bless, Metro City. Have a nice day! Magbunta. Bye, bye, have a nice day. Okay. Nasayod ka ba kung unsa ang masa? Nasayod ka ba kung paraasa ang masa? Ang masa, kasangga sa mga kabus, dulanan sa mga waytingog. Ang masa,
bagong pag-asa ng masa. Makamasa ka ba? Kapihan sa masa. Ang kapihan sa masa, gihatod kaninyo sa CWS Party List. Nasayod ka ba kung